Kampante po si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na this time talagang mabibitag na niya etong sundalong kanin na aso, mga kababayan, na itago na lang natin sa pangalan Estela, na tuluyan na niya itong makakalaboso. Na kung dati-rati, mga kababayan, hindi nakakapagsampa ng kaso si dating Pangulong Duterte dahil presidente pa siya eh. Kahit anong ngak-ngak ni Trillanes, mga kababayan, ay hindi siya pwedeng magsampa ng kaso dahil bawal po yan kung ikaw ang presidente. Pero ngayon na siya na isang pribadong tao, eh pwede na siyang magsampa ng kaso, lalong-lalo na, mga kababayan, na sinabi ito ni Trililing under oath doon sa Quadcom, mga kababayan. Ayon dito kay dating Pangulong Duterte, this time around, talagang masasakote na etong si Estela, mga kababayan. Panoorin niyo po. At saka yung sabi niya, drug money. Yun, isa pa yun. Dapat patunayan niya yan kasi Good. mahabang kailangan niya i-link niya ako doon sa hanggang dulo ng daigdig kung saan niya. Tapos ang ebidensya lang ni Trililing, mga kababayan, kahit pa estudyante na, mga kababayan, law student, ay hindi yun papasa. Yung spreadsheet, hindi po yun mga dokumento. Because if you cannot prove it, then gusto sa karami niyang level na masasalubong. Surely, yung isa dyan, hindi lang fine. Imprisonment talaga. Good! Ibalik na yan sa kulungan. Anyway, mga kababayan, bulok na sana yan sa kulungan eh. Kung hindi lang dahil kay Panot, mga kababayan, di ba? Binigyan ng amnesty ng ungas na yan. Charges yan eh. Lalo na yung allegations ng druga-druga. Alam mo ng taong bayan. At sinabi niya iyan, mga kababayan, under oath doon sa Quadcom. This time around, ito talaga ang inihintay ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na paratangan siya ni Trillanes tungkol dyan. Dahil ngayon, private citizen na si dating Pangulong Digong. Alam ng taong bayan kung ano ang totoo. So, yung siya yung nagsisinungaling. Siya ang problema, hindi kami. All we have to do is, Tapos ang gusto pa ni Trillanes, mga kababayan, ang ebidensya, gusto niya, si Duterte ang mag-provide. Ikaw ang nang-aakusa, aso. Estela. Tapos gusto mo si Duterte ang mag-provide ng ebidensya. Non-existent pa naman ang mga pinagsasabi niya, mga kababayan, ng mga bank accounts. Ikaw ang magpatunay. Ikaw ang maglabas ng mga official documents sa galing sa bangko kung kaya mo. Ano yan, sorry? Ano yung bangko? Ano buksan namin yung bangko? Sabi ko, i-waiver. Binigyan ko, ibibigay ko yung waiver ko doon sa committee. Sige, buksan ninyo. Buksan na! Huwag lang ninyo isabi sa iba. Titignan ninyo. Pero, kung magsasampa man lang ng kaso si dating Pangulong Duterte, doon na diretso sa sa korte para kulong na yan si Trillanes. Anyway, wala na magkwenta yung Quadcom eh. Madali lang naman yan. Yan, ganon. Sige, buksan natin. Tapos, hindi lang si dating Pangulong Digong lahat na, mga kababayan, dahil ang pagkaalam natin, tiba-tiba daw ang mga buhaya dyan, sa pagsagawa ng hearing dyan sa Quadcom. Tingnan natin ang kanilang mga bank accounts, mga kababayan, dahil, afford ba ng mga buhayang ito na makabili ng iba't ibang klaseng kotse, mga properties, Mia? I-prove pa niya yung ngayon. Drug money. Yan talaga. Lifetime savings. So, dito ka na mag-file ang kaso. Si Panelo, parang hindi na nawawala yung yung diferensya niya sa lalamunan. Minsan, mga kababayan, parang napapaganyan na rin tayo. So, lahat ng anak ko, destinido mo, individually kami. Pwera na lang kay Sara, mga kababayan, dahil si Sara may immunity pa rin, mga kababayan. Hindi siya pwedeng kasuhan. At the same time, hindi siya pwedeng magsampa ng kaso. Kaya, unlimited na naman ng ngak-ngak yan si Trililing kay laban kay Sara. Paulo, sa inaanak mo. Paulo Panelo. Ang mga abogado sa'yo. Sige. Ikaw naman talaga. Sige. Madami nagmamahal. Mga Pilipinas at yung naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala sa akin. Naniniwala kami sa'yo. Pero yung naniniwala sa yung katarungan.
yung sa pagkatao ko. Eto na lang mga kababayan, kung gusto talaga nilang sukatan ng tiwala, kung saan sila naniniwala, kay Trillanes o kay Duterte, tingnan nyo na lang ang resulta yung nakaraang eleksyon 2022. Tumakbong senador yan si Trililing. Pang-ilan siya? Andun sa malayong dulo mga kababayan, sa 20 plus. Kasama si Saba. Kung may naniniwala pa sa kanya mga kababayan, kahit pa yung mga dilawan, sana na ipanalo na niyan. Mga dilaw. Si Trililing. Wala pang 20. Hindi lang 20 mga kababayan, malayong 20. All you have to do is to go to Davao. At tingnan ninyo kung ano ang sitwasyon ko. Maayos ang buhay. Ako sa ito, tumaan ako pagka-presidente. Gusto ko magnakaw ng bilyon noon pa. At saka kaya kang nakawin. Hindi ka nga nagnanakaw. Dami nga nagdo-donate. Ayaw mo Tapos aanhin niya mga kababayan. Kung talagang nagnakaw ng bilyon-bilyon, no? Tapos sa edad ni dating Pangulong Duterte, aanhin pa niya iyon. Hindi yan madadala sa hukay at sa kabilang buhay. Sana in-enjoy na yan ngayon. Bumili na siya ng sariling isla siguro. Yun pa rin si dating Pangulong Duterte. Yun pa rin ang bahay mga kababayan. Hindi naman yan sila mahirap, sila dating Pangulong Digong. Ngayon. Pero dati mga kababayan, lumaan din yan sa hirap. Pero ngayon, kontento na yan mga kababayan sa buhay. Hindi yan materialismo, kagaya ng iba dyan na kakaupo pa lang mga kababayan, may mansyon na. Si Tambalustos daw mga kababayan ha. Ang sabi, may mga mansyon na daw sa Forbes Park. Pasok yan sa druga. Ewan lang natin ha. Pero maraming nakapagsabi mga kababayan. Yan ang sabihin ko sa taong bayan. Kaya kong hakutin ang pera ng kung saan-saan nung presidente ako. Kahit pa legit mga kababayan, kaya niya kung gusto talaga niya magtamal ng pera. Maraming magdo-donate Bakit pa ipapadaan sa illegal na droga na talagang kalaban niya ni Digong? Mayor Trililing. Kung pera lang ang usapan, hindi kailangan pumasok ni Digong. Lalong-lalo na ang akusasyon mo Diyos mayo, irony mga kababayan. Ridiculous. Pero nung lumabas ako, taas ako. Taas Wala ako. Dinala na sobra sa bayad ng gobyerno sa akin. Sabi ng mga dilawan mga kababayan, taas noo din naman si Pinoy nang umalis Taas noo dahil panot. Ano ba ang trust rating ni Pinoy nung bumaba siya? 'Di ba? Bagsak. Lalong-lalo na ito si Ngagnag ngayon. Hindi pa bumababa, bagsak na, negative na ang net satisfaction rating. So, diyan tayo magtapos. We will end up yung yung totoo. The truth will set you free. Yes. Andyan ka pa, Panela? Katotohanan. Alam ko hindi naman lalaban ng barila niyan kung hamunin ko. Definitely. Kita mo kahapon Tinapunan lang daw ng Watusi na nagkudita sila mga kababayan Parang, surrender! Hindi man lang lumaban. Takot. Hawa ko pa lang yung microphone, pa-dive na siya. Parang nagtago sa ilalim ng mesa mga kababayan. Pare, nagtago sa likod ng pare na 15 years na naging addict. Hindi lalaban ng barila niyan, pero ang alam mo sa mga bunganga ng tao, katotohanan. Yan lang ang panlaban mo dahil liars mga kababayan mga taong patulad ni Trililing. Will set us all Free. And truth will put him in jail. Sigurado yan. Sigurado yan. Mag-abot ng judgment yan. Sigurado libel. Sigurado conviction yan. Lalo na sinabi niya under oath. Ito yung mga sumarin niya, walang, mali pa ang spelling ni pangalan ni Paulo. Pangalan. Paano pa naging authentic ng mga documents na yan? Pangalan pa lang. Sa bangko, tatanggapin. Di ba magpo-provide ka ng ID niyan? Mali ang spelling, kulang-kulang na mga letra mga kababayan. Ni Hanalit, pulang N. Anong klase? Hanilet. Hailet. Saan niya kinuha yan? Spelling. Mabuti. Kung si Dan Fernandez hindi marunong mag-pronounce grammar, ito si
Estela, mga kababayan, mali ang spelling. Pati hindi siya maling grammar kagabi. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, na inassure na ni dating Pangulong Duterte na talagang masasakotin na si Estela. Kulungan ang bagsak ni Trililing. Post your comments below.